Okay, good afternoon po mga kapatid. Happy Lord's Day po. So welcome po ulit sa ating Advent series, Heidelberg Catechism series sa ating po ngayon Vesper service. And again, ito po ay sermon delivery about Heidelberg Catechism na mapapakinggan niyo po ngayong hapon. And to be exact, ang pag-aaralan po natin ay nanggagaling sa Lord's Day 14 ng Heidelberg Catechism. And ito pong sermon delivery, nanggagaling po ito kay Reverend George Von Popta, na may kita naman po natin as we have our courtesy here sa ating bulletin. So si Reverend George Von Popta, siya po ay Minister Emeritus ng Jubilee Canadian Reformed Church sa Ottawa, Ontario. And ang nakakatawa din po is that he even replied doon sa request na gamitin natin yung manuscript. So allow me to read yung reply niya in which I shared din sa mga elders. So allow me to read yung kanyang reply. Sabi niya, hello Brother Oracion. Yes, you may use the sermon. Best wishes for the leading of the worship service and reading of the sermon. May the Lord also provide you with a minister of the word. So he's praying with us also. May the Lord bless you and the congregation. Sincerely, George Von Popta. So, bukod po dun sa joy with his reply, pero mga kapatid, ultimately, we thank the Lord for sustaining us in keeping our doctrine pure sa pamamagitan po ng mga sermon manuscripts na pinapahiram din sa atin. And we deliver before you sa ating congregation. Okay. So sabi ko nga po, ang pag-uusapan natin, so tungkol sa incarnation, yung pag-uusapan po natin ngayon. So kaya mga Advent songs, yung mga kinanta natin kanina, and then meron din mamaya. So ang incarnation, yun po ay isang bagay na malalaman lang natin sa pamamagitan ng revelation ng Diyos. Ibig sabihin, meaning hindi ito malalaman sa sarili nating isipan or hindi natin siya malalaman sa sarili nating hinuha. But again, sabi ko nga, galing lang po sa revelation ng Diyos, which is, and coming from, the Scripture. So, doon lamang po manggagaling. And well, theological word ito na nanggagaling sa wikang Latin. So, yung word na incarnation. And kung itatranslate ito sa mas simple na lengguwahe, ang ibig sabihin po ng word is infleshment. So, and same po sa diniscuss natin before sa Sunday school. So, ibig sabihin po nito is being or becoming in flesh. So, kasi sa Latin, binubuo po siya ng dalawang word . Yung word na en or in plus yung word na carne or flesh. So, incarnation or infleshment. Pero mas maigi, mas sa Tagalog, yung word na incarnation, ang meaning po nito ay pagkakatawang tao para mas maintindihan natin. So meaning, ang walang hanggang anak ng Diyos ay nagkatawang tao or naparito in human flesh. So Christ took human flesh upon Himself. So yun po yung bagay na, sabi ko nga kanina sa umpisa, yun po ang bagay na hindi natin malalaman kung hindi hinahayag sa atin ang salita ng Diyos. And ang tinutukoy ko po is kung paano na ang walang hanggang anak ng Diyos, ang ikalawang persona ng Holy Trinity o banal na Santatlo ay naging katulad natin na isang tunay na tao. So meron pong couple of words dito sa Heidelberg Catechism, Q&A 35, na nagpapaliwanag po nito sa atin. So binasa po natin kanina sa ating reading of the Heidelberg Catechism. So yung may kita po natin sa Q&A 35, ito po yung mga salitang took to Himself. So the eternal Son of God took to Himself through human nature. Pwede rin natin i-translate yung text na to from Heidelberg Catechism mula po doon sa kanyang original German language na ibig sabihin that the eternal Son of God adopted a true human nature. So sa German language ni Heidelberg Catechism, adopted kapag tinranslate natin siya. And ang interesting din po dito, yung Lord's Day 13 which is last week na pinag-usapan po natin, tama po? Tungkol po siya kung paano tayo naging adopted children of God. And tungkol po doon, ang isang adopted child, tunay at ganap siyang nagiging bahagi ng kanyang adoptive family. Tama po ba? And if everything goes well, kung maayos ang lahat, walang distinction yung mga magulang sa pagitan ng mga anak na conceive and born naturally and doon sa mga adopted.
Gayun din, ang analogy is, when the Son of God adopted true human nature, yun po ay tunay at ganap na naging bahagi ni Kristo. And sa kung sino po siya ngayon at magpakailanman. So, sinasummarize yung teaching natin ngayong Lord's Day 14 by this theme. By the way of incarnation, the Son of God entered the human race. So, meron po tayong tatlong sermon points. So, yung una is the incarnation demonstrates God's great love for us. Second point, the incarnation is a mysterious miracle. And number 3, the incarnation provides for us profound benefits. Sige po, bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Mapangyarihan at walang hanggang Diyos, inyo pong ipinahayag sa amin ang iyong sarili ng ganap sa pamamagitan ng iyong anak, ang aming Panginoong Hesukristo, na sa ganap na kapanahunan siya ay nagkatawang tao at nanahan sa aming kalagitnaan. Tunay na Diyos at tunay na tao, upang aming mamasdan ang iyong kaluwalhatian at matubos sa pamamagitan ng kanyang perpektong buhay, kamatayan na nagbayad sa aming mga kasalanan, at matagumpay na pagkabuhay na maguli. O Diyos, habang aming pinakikinggan ang pagpapahayag ng iyong salita, ipagkaloob ninyo sa amin ang pandinig, pusong sumasampalataya at aming kaloobang nagpapasakop kay Kristo na aming Panginoon. At sa kapangyarihan ng iyong Espiritu, inyo pong palalimin ang aming pagkamangha sa dakilang misteryo na ito, na bagamat nasa anyo ng Diyos si Kristo, siya ay naging dukha alang-alang sa amin, upang kami na dating mga patay sa kasalanan ay nagkaroon ng buhay sa Kanya. At naway yung mga salita ay hindi bumalik na walang kabuluhan, Panginoon, kundi ito pa rin ang lahat ng yung banal na kalooban, alang-alang sa kaluwalhatian ni Kristo Jesus at sa kabubuti ng iyong iglesia. Sa Kanyang pangalan, kami po ay nananalangin. Amen. Okay po, sermon point number 1. So, the incarnation was an act of love of each of the Holy Trinity. So, ang pagkakatawang tao ng Panginoong Hesukristo ay gawa ng pag-ibig ng bawat persona ng Holy Trinity, ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. So, ito po ay gawa ng pag-ibig ng nag-iisang Diyos. So, ito po muna. Ang pagkakatawang tao ay gawa ng pag-ibig ng Diyos Ama. So, pinakita ng Diyos Ama ang kanyang pag-ibig sa atin sa pamamagitan ng pagsusugo ng kanyang anak, ang kanyang precious, only begotten Son. Ang Diyos Ama ang siyang pumili sa kanyang anak para pumarito sa sanlibutan para iligtas ang mga makasalanan. So gaya po ng sinabi ni Apostol Pedro sa unang sulat ni Pedro 2, talata 4, hinirang at mahalaga sa paningin niya o sa paningin ng Diyos ang Panginoong Yesus. At wala na may iba pang precious o mahalaga sa Diyos Ama at wala siyang iniibig ng higit pa kaysa sa kanyang walang hanggang anak. So inibig ng Diyos Ama ang anak mula pa sa eternity. Pero gayon man, dahil po sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin, na habang tayo'y makasalanan pa, sabi nga sa Roma 5, habang tayo'y mga kaaway pa ng Diyos, isinugo ng Diyos Ama ang kanyang kaisa-isang anak para pumarito at mamatay para sa atin ng mga makasalanan. So, sumunod naman po, ang incarnation o pagkakatawang tao ay isa ring gawa ng pag-ibig ng Diyos Espiritu Santo. So, pinakita ng Diyos Espiritu Santo ang kanyang pag-ibig sa atin sa pamamagitan ng pag-conceive o paglalang ng isang bata sa sinapupunan ni Birheng Maria. So, kasi po sa una, sa loob ng libo-libong taon, ang gawain ng Diyos Espiritu Santo is yung pag-inspire ng mga propeta at napakaraming writers para isulat yung tungkol sa darating na tagapagligtas. At siya pong gumawa ng pananampalataya at pag-asa sa puso ng bayan ng Diyos para hindi sila sumuko o mawala ng pag-asa, kundi patuloy na maghintay ng merong pananabik sa pagdating ng darating na Mesiyas. At ang dumating ang takdang panahon, ginawa ng Diyos Espiritu Santo na ma-conceive o mailalang sa sinapupunan ni Maria si Jesus. Ang ating Panginoong Jesus, ang Mesiyas, ang tagapagligtas ng bayan ng Diyos. So kaya po, gawa ito ng pag-ibig ng Espiritu Santo.
And ang sunod naman po, and mas malinaw po, is that ang pagkakatawang tao o incarnation ay gawa din ng pag-ibig ng walang hanggang anak ng Diyos. So dahil pinili mismo ng Panginoong Hesus na pumarito, pinili niyang gawin ang kalooban ng kanyang Ama. So sabi nga po dito sa awit 40, sa pamamagitan ng Espiritu Santo dito sa prophecy, kinaluluguran kong sundin ang iyong kalooban, O Diyos ko. Pinili ng Panginoong Hesus na kunin para sa kanyang sarili ang tunay na kalikasan o nature nating mga tao. Pinili niya na siya ang lalangin ng Espiritu Santo at ipanganak ni Birheng Maria at siya ang kasama ng Ama, even sa kanyang kaluwalhatian mula pa sa eternity. So dito si Kristo na iisa ng Ama at ng Espiritu Santo sa pagka-Diyos. Dahil sa pag-ibig ng anak ng Diyos, pinili ni Kristo dahil sa kanyang pag-ibig na hubarin ang kanyang kaluwalhatian. Hindi po yung kanyang pagka-Diyos, pero ang kanyang kaluwalhatian at akuin ang anyo ng isang alipin. So yan po yung sinabi ni Pablo dito sa Filipos 2 dahil sa kanyang hymn of praise, no, sa Panginoong Hesus. So sinabi ni Pablo, Filipos 2, talata 6-8, na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. At palibhasa'y natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging kamatayan man sa krus. So yun po ibig sabihin ng pag-ibig ng Diyos, mga kapatid. Karaniwan po kasi, no, kapag iniisip po natin yung pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo, iniisip lang po natin kung paano siya kusang loob na pumunta sa krus para sa atin. And wala po naman pong duda, tama naman po yun. No doubt na yun po yung tanda ng pag-ibig sa atin ng Diyos, sa krus. Pero sabi nga sa 1:15, Juan Kabanata 15, talata 13, walang may higit pang dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. And that is true. Pero alam niyo po, gaano man kalayo ang pagbalik-tanaw natin sa buhay ni Kristo, may kita po natin ang pag-ibig niya para sa atin. At may kita po natin ito kahit bago pa ang simula ng panahon, way back into eternity. And yun po ay may kita po natin, no? Dito dahil walang sino mang pumilit kay Kristo na magkatawang tao, pero sa pag-ibig ni Kristo, pinili niyang sundin ang kalooban ng kanyang Ama, ang pumasok sa sangkatauhan para sa kapakanan po nating lahat. Alam ng Panginoong Hesukristo na yung daan mula sa kanyang cradle, patungo po yun sa krus, na yun po yung magiging daan ng paghihirap po ng buhay niya. Alam ng Panginoon na yung daan mula sa sinapupunan ng kanyang inang si Maria, yun po ay magiging daan ng kapaitan, ng kalungkutan, ng kanyang pagpapakababa, ng sakit at matinding dalamhati, na siya po magtatapos sa libingan. Kaya po yung landas po na may kita po natin dito, mula po sa womb o sinapupunan ni Maria, yun po ay papunta sa libingan. And alam po ito ng Panginoong Hesus. Pero gayon pa man, pinili niya yung landas na to dahil sa kanyang pag-ibig sa atin ng mga makasalanan. And dito po natin makita, even dito sa first sermon point po natin, that this is brought to us by the love of God for us. Sige, dito naman po tayo sa ating second sermon point. So dito naman po titingnan po natin yung miracle of incarnation. So yung himala ng pagkakatawang tao ng Panginoong Hesukristo. So ito po general po muna for us. So laging merong miracle or even mysterious tungkol sa conception at birth ng bawat baby. So even in our midst, in general lang po merong bagong buhay of course, isang bagong baby na hindi kailanman pa nag-exist noon. Na ngayon po conceived and nourished sa sinapupunan ng kanyang nanay. And pagkatapos sa pagsilang ng baby, yun po may kita natin na miracle in itself. And it fills us with sense of awe and wonder na bagamat madalas po nating nasasaksihan, madalas tayo nakaka-witness all around us. Marami din dito sa atin sa church. But yes, we still have to see it as miracle.
So, kahit po sa mga baby na nakapaligid sa atin, this miracle fills us with joy. So, nag-rejoice tayo kapag mayroong buhay, di ba po? Nag-rejoice pang yung family kapag may bagong baby sa kanila. And nag-rejoice din ng church, lalo kapag mayroong bagong covenant child na iaharap sa gathering ng church para matanggap yung sign and seal ng baptism. And matatanggap na siya in the fellowship of the church. So lalo po, nagagalak din ng Panginoong Diyos sa pagsilang ng isang bata. Godly offspring. God rejoices when He sees godly offspring. So ito po isa pong miracle or himala yung conception at birth ng sinumang bata. And totoo po ito sa bawat baby. Pero, ang point po is, higit sa lahat, sa conception at birth ng Panginoong Jesucristo. Dahil kung kunin niya sa kanyang sarili ang tunay na kalikasang tao mula sa laman at dugo ng Birheng Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, nanatili ang Panginoong Yesus na tunay at walang hanggang Diyos. At habang namuhay ang Panginoong Jesucristo sa ibabaw ng lupa, meron siyang dalawang nature o kalikasan. Buo at tunay na kalikasan ng pagkadiyos at buo at tunay na kalikasan ng pagkatao. At hanggang ngayon, taglay pa rin ng Panginoong Yesus ang dalawang nature na to. So ito po ang miracle ng pagkakatawang tao ng Panginoong Yesus. Na siya po ay nananatili sa kung ano siya noon, na tunay at walang hanggang Diyos. Ngunit, dagdag po sa pananatili ng kanyang pagkadiyos, He also becomes something that He was not before. Ibig sabihin po nun, siya ay naging tao. And yun po ang miracle. Diyos at tao sa iisang persona. So, eternity enters time and yet continues to be eternal. Ang Diyos anak ay nagkatawang tao. Ang manilikha ay nanahan sa kanyang nilikha. Or, the potter takes upon himself the clay that he himself has molded. Pero base nga po dito sa question and answer 35 ng Heidelberg Catechism, sabi nga din natin kanina, kinuha ng walang hanggang anak ng Diyos ang kalikasan ng tao mula sa laman at dugo ng Birheng Maria. So, in-emphasize po kasi ito ng Catechism dahil po nung panahon ng Reformation, may mga nagde-deny po nito, which is yung mga Anabaptists. Dininay nila na si Jesus ay kumuha ng kalikasan ng tao mula kay Maria, but sa halip, ang sinasabi nila na ang kalikasan ni Kristo bilang tao ay nilikha sa langit, dumaan lamang ang Panginoon sa sinapupunan ni Maria. Ng analogy na sinasabi ni is that parang tubig na dumadaloy sa gutter or tubo ang Panginoong Jesucristo without taking anything from it. O kaya sinasabi nila na tulad ng sikat ng araw na dumaraan sa isang bintana, yung sinag nito, but without taking anything from it. Pero maliwanag po sa atin, as clear as Catechism is, mali po ito. Malinaw tinuturo, even ng Biblia, na si Kristo ay mula sa binhi ni David, or the seed of David. So, in-emphasize po dito sa atin, sa Lord's Day 14. Sinasabi dito na kinuha ng Panginoong Hesus ang kanyang nature or kalikasan bilang tao mula sa laman at dugo ni Maria. Kaya ang Panginoong Hesus, siya ay tunay na binhi ni David. So ulitin ko lang po, siya ang tunay na binhi ni David. Meaning, may karapatan ng Panginoong Hesus sa trono ni David. Yung pinapakita po sa atin sa genealogy ng Panginoong Hesus, or talaan ng lahing pinagmulan ni Jesucristo na may kita po natin sa Mateo 1 at sa Lucas 3, na ayon sa kalikasan niya bilang tao, nagmula ang Panginoong Hesus kay Haring David. So merong lugar ang Panginoong Jesucristo sa lahi ni David. Nagpapatuloy yung Catechism sa pagsasabing, yamang siya ay may tunay na kalikasan ng isang tao, katulad ng Panginoong Hesus, ang kanyang mga kapatid sa lahat ng mga bagay, maliban sa kasalanan. Ibig sabihin, tulad natin siya. Kaya nauunawaan tayo ng Diyos, bawat isa sa atin, and that is the point. Alam niya kung paano maging isang bata, naging bata rin siya. Perhaps naglaro rin siya sa lansangan ng Nazareth. Tumawa at umiyak din siya.
nadapa o kaya nagkasugat din yung kanyang mga tuhod. Perhaps nasa lubsob din yung mga kamay niya habang nandun siya sa carpentry shop ng kanyang amang si Jose. And alam din ng Panginoon kung paano maging isang kabataan or adolescent. Alam natin noong 12 years old pa lang siya sa Lucas 2, he was already confessing his faith. And ipinapakita yung lalim ng kaalaman niya about the scripture. And sa ganung edad din, sumasunurin din siya sa kanyang mga magulang. So kaya po, dito po pinapakita sa atin na lubos na nauunawaan ni Kristo yung bawat aspeto ng buhay nating mga tao. So ngayon po, sa buhay po natin, question din sa atin is, nakakaranas pa ba tayo ng kahit anong sakit ngayon? Anything, physical and our spiritual. Do you experience any pain right now? Alam ng Panginoong Hesus kung ano po yun. Hindi po bago sa Kanya yung sakit na nararamdaman natin. And makakalapit tayo sa Diyos, ay Kristo, and may pagkakatiwala natin lahat ng sakit na yon sa Kanya. Nakakaranas ba tayo ng kahit anong kalungkutan ngayon? Kung meron mang sino mang may tunay, nakakaalam ng pagiging malungkot, yun po ay Panginoong Hesus. Isipin po natin, and we're going to study about this sa Tenebre, sa mga susunod po na pag-aaralan natin about the sacrifice of Christ. Isipin natin, nung hinuli siya, may mga sundalong Romano, mga bantay ng templo, and isipin din natin, not only that, pati yung mga kaibigan niya na kanina lamang yung mga kasama niya, pero tumakas po sila papalayo. Masalong isipin natin na sa Mateo 27:46, Mateo 27:46, na pinabayaan ng Diyos Ama ang Panginoong Hesus. So yun po ang definition ng kalungkutan. Kaya, as our Lord Jesus Christ understands it fully, kaya makakalapit tayo sa Panginoon at ibuhos po natin ang ating kalungkutan sa Kanya. And another one, tinutukso ba tayo magkasala? Sabihin po natin ito sa Panginoon. Alam niyo po, tinukso ang Panginoong Hesukristo sa lahat ng paraan. Pero hindi siya kailanman nagkasala. Kaya siya ang perpektong makakausap natin sa ating mga struggle, pagsubok, at tukso. Alam ng Panginoong Hesus kung ano po yung pinagdaraanan natin. So ito po yung miracle o himala ng pagkakatawang tao ni Hesus. Na ito po sa pamamagitan ng pananampalataya, naging mga kapatid tayo ng Panginoon. Siya yung ating elder brother na laging nandiyan para tulungan tayo sa anumang oras na kailangan natin. Laging nandiyan ang Panginoong Hesus para tulungan tayo sa oras ng pangangailangan natin. And alam niya kung paano tutulong. Dahil naging tulad natin ang Panginoong Hesus sa lahat ng bagay. Hindi man every specific human circumstance, pero naranasan niya yung full range of human life. Gutom, uhaw, pagod, kalungkutan, nandun din yung weeping, tukso, pagsunod, suffering, kagalakan, awa o mercy, galit, love, pagtatakwil sa Kanya, pagtataksil laban sa Panginoon, naranasan din niya. Pero again, naging tulad natin ang Panginoong Hesus sa lahat ng bagay maliban sa kasalanan. Now, punta po tayo sa third and last point, the benefit of incarnation, ang pakinabang ng pagkakatawang tao ni Kristo. So, kanina nabanggit na natin yung ilan po sa mga benefits kanina. Pero para hindi natin makaligtaan yung point, so tinatanong po sa atin dito sa question and answer 36, how does the holy conception and birth of Christ benefit you? So anong pakinabang ang natatanggap mo mula sa banal na paglalang at pagsilang ni Kristo? So ngayon po, pansinin lang po natin yung structure ng catechism. Laging nagtatanong po dito yung catechism, how does this help us? Kahit hindi po dito sa Lord's Day 14, how does this help us? What benefit do you receive from this? How does this comfort you? So palaging may mga ganong tanong sa catechism. Nauunawaan dito sa catechism na hindi sapat yung theological statement lang.
para maging beneficial sa atin itong mga sinasabi dito in our walk of godliness. And sa pamagitan po ng mga tanong na to, by asking this, pinapakita po sa atin dito na kailangang ipamuhay natin yung doctrine sa pang-araw-araw na buhay. So kaya naman, sa pamamagitan ng brilliant insight ng catechism, pinapakita po sa atin kung paano na ang conception at birth ng ating Panginoong Hesus ay nagpapahayag ng isang word para sa atin. That is, kaligtasan or salvation for us. And ang sagot sa tanong, paano tayo nakikinabang sa holy conception at birth ni Kristo? And nasabi sa catechism, na binasa natin kanina, He is our mediator, and with His innocence and perfect holiness, He removes from God's sight my sin, mine, since I was conceived. So bago po natin matanggap yung wonderful benefit of this, kailangan po muna nating aminin itong katotohanan. Kailangan nating tanggapin na tayo ay nabahiran na ng kasalanan mula pa even sa conception natin. Kinailangan na natin ng isang tagapagligtas the moment we were conceived. At para matanggap natin ang benefit ng perfect holiness or righteousness ni Kristo, kung saan siya po ay conceived and born, so dapat po muna natin i-confess yung lubos na kasamaan natin. Dapat nating aminin na hindi lang tayo may iilang mga problem sa ating buhay, kundi ang buhay natin na isang malaking problem. Mula pa sa simula ng existence natin, kailangan na natin ng tagapagligtas, kailangang baguhin at ituwid ni Kristo ang lahat para sa atin. Kailangang bumalik siya sa simula, sa ating conception, at takpan yung kasalanang naroon na mula pa sa simula. And hindi po ito magagawa sa sarili po natin. Hindi natin kayang bumalik and start all over again para gawin itong tamang lahat. No. Pero sa ganitong bagay, tama po si Nicodemus or Nicodemo noong tanungin niya sa 1:3 talata 4. 1:3 talata 4, makakapasok ba siyang muli sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? So sa tanong po na yun, tama siya. Imposible yun. Nangyari lang po yung isang beses, which is nung ipinanganak tayo. Pero sinabi ng Panginoong Hesus yung katotohanan nung sinabi niya kay Nicodemo sa Banghelyo ni Juan, Kabanata 3, talata 5-8. 1:3, 5-8. Katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao ay panganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay laman, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu. Huwag kang magtaka na aking sinabi sa iyo, kailangan kayo ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ito ibig, at naririnig mo ang ugong nito, ngunit hindi mo nalalaman kung saan ito nanggagaling at kung saan tutungo. Ganoon ang bawat isang pinapanganak ng Espiritu. So kaya po, sa pamamagitan ng muling kapanganakan na to, dahilan sa banal na Espiritu, ang katuwiran at ganap na kabanalan ni Kristo ang siya nagtatakip sa ating mga kasalanan sa paningin ng Diyos. At ito po yung kasalanang nasa atin mula pa nung tayo po i-conceive at ipanganak. At kaya, mula sa sandali ng conception ng Panginoong Hesus, siya na po ang ating mediator, ating tagapamagitan, even sa simula. Mula pa sa kanyang kapanganakan, siya na ang tagapagligtas. And nakatuon, sabi nga natin kanina, ang cradle ng sanggol na si Jesus patungo sa krus para sa ating kaligtasan. And pinaparating po sa atin ng katotohanan ito, mga kapatid, na si Kristo ang bagong Adan. Anong ibig sabihin po nun? Na siya ang nagtatag ng isang bagong lahi ng tao. Kaya kung ikaw ay naipag-isa kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya, kabahagi ka ng lahat ng kanyang mga perfections. So kasama rito yung kanyang katuwiran at ganap na kabanalan. Pati na rin ang kanyang holy conception at birth. Kung ikaw ay kaisa ni Kristo, tumatakip ang kanyang katuwiran at kabanalan sa iyong kasalanan sa paningin ng Diyos. Ngunit, ito po ang warning, kung hindi mo iniibig si Kristo at hindi ka sumasampalataya sa Kanya, nananatili
ang iyong mga kasalanan sa harapan ng Diyos. At kung titinang ka ng Diyos, ang iyong mga kasamaan lamang ang makikita niya. Ang kanyang kabanalan ay kailangang wasakin to sa araw ng paghuhukom. Ngunit again, kung iniibig mo si Kristo, sumasampalataya ka sa Kanya, kapag tumingin sa iyo ang Diyos Ama, natatakpan ang iyong mga kasalanan. Sa katunayan, hindi niya nakikita ang iyong mga kasalanan, pero ang nakikita niya ay ang Panginoong Hesukristo. Nakikita niya ang katuwiran at ganap na kabanalan ng kanyang sarili, pinakamamahal na anak, na isinugo niya para iligtas tayo mula sa ating mga kasalanan. Nakita ng Diyos Ama ang iniibig niyang anak na mula pa sa walang hanggan. Kaya po mga kapatid dito sa Zion Covenant Reformed Church, so observe lang po natin, balik lang tayo sa catechism. Observe po natin nakasulat dito sa catechism. So nakita po ba natin kung gaano ka-personal yung catechism, lalo na sa bawat dulo ng question and answers, lalo na po dito sa Lord's Day 14. Kasi tulad po ng madalas na ginagawa dito, nagsimula yung Lord's Day sa third person, lalo na po doon sa mga sentences niya. Third person, pagkatapos lumilipat sa first person plural, ay nagtatapos sa first person singular. So tingnan niyo po ulit yung catechism. So Christ is like His brothers, third person. He is our mediator, first person plural. He removes my sin, first person singular. Ano pong ibig sabihin po nito? Bakit sa dulo pa ng ating sermon delivery nag-a-analyze tayo ng catechism? So dito po may kita natin na nais ng catechism na ang mensahe ay maging personal po sa atin. Na angkinin po natin para sa mga sarili natin. And angkinin po natin ito ng personal, mga kapatid. Hayaan natin ang salita ng Diyos na sa tulong ng Heidelberg Catechism at ang Diyos mismo na ikang tumitingin ng direkta sa ating mga mata at i-confess natin ng personal na ako ay isang makasalanan, na kailangan ko ang Panginoong Hesukristo, na kailangan ko ang kanyang katuwiran at ganap na kabanalan upang takpan sa harapan mo, O Diyos, ang kasalanang taglay ko mula nang ako'y lalangin at isilang. Pero mga kapatid, ito po yung pag-asa po natin. Ang bawat isa na nagpapahayag sa atin na may lungkot at pigati dahil sa kasalanan natin, ang siya magkakaroon ng kagalakan dahil sa ating tagapagligtas. Purihin po ang Panginoon. Amen. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyong dakilang pagmamahal at sa kaloob ng iyong anak, ang aming Panginoong Hesukristo, na nagkatawang tao at nanahan kasama namin. Salamat sa kanyang sakripisyo at buhay na walang hanggan, na siya mismo ang nagbigay ng aming kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang katawan at dugo. Naway sa aming pagninilay dito sa misteryo ng kanyang pagpapakumbaba at pagkakatawang tao, matutunan naman namin ang biyaya na dala ng ebanghelyo ng aming kaligtasan. At sa aming buhay, Panginoon, gabayan mo kami na maging tapat sa aming pananampalataya at maglingkod ng may pag-ibig tulad ng ginawa ng Panginoong Hesus. Patuloy mong ipakita sa amin ang iyong presensya at gabay upang kami ay patuloy na lumago sa kabanalan at maglingkod para sa iyong kalawalhatian. Panginoon, ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.